Mama, Papa, ang daya niyo naman po. Bakit naman po sabay niyo akong iniwan? Paano na po ako ngayon? Iho, tama na yan. Hayaan mo na ang mga magulang mo na mamahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Salamat po, Tiya. Hinatid na sa huling antungan ang kanyang mga magulang. Marami rin ang nakaramay dahil sa kabutihan ng kanyang mga magulang. Hinagod-hagod ng tita niya ang kanyang likod dahil walang tigil ang kanyang pagluha ng mga oras na yon. Isa-isa nang nag-alisa ng mga nakiramay at naiwan na lamang roon si Ben. Iniwan na rin siya ng mga tiyahin niya na kapatid ng kanyang ama. 15 anyos lamang si Ben nang maulila. Naaksidente ang mga magulang niya sa isang pampasaherong bus na sinasakyan ng mga ito. Tinakbuhan ng driver at hanggang ngayon ay hinahanap pa ang naturang driver nito. Tubong Quezon ang kanyang pamilya, kaya dito na rin siya nag-aral. Kasalukuyan din na nasa sekundarya na si Ben at malapit nang magtapos. Naisipan pa nitong umuwi. Tinawag niya ang isang tricycle, kaya naman mabilis siyang lumulan dito at itinuro ang bahay niya. Pero malayo pa lamang ang binatilyo, ay nakita niya ng maraming tao sa labas ng kanilang bahay. Huminto ang tricycle na sinasakyan niya. Medyo malayo pa kaya bumaba na rin doon ang binatilyo. Nako Ben, mabuti at umuwi ka na. Ang mga gamit nyo itinapon na sa labas lahat. Ho? Bakit ho? Nandun ang mga tiyahin ko, Aling Nene. Nako, sila nga ang may gawa. Bilisan mo na Ben, at baka wala ka nang maabutan pa. Tumakbo nga si Ben, at tama nga ang sinabi ni Aling Nene. Nasa labas na ang lahat ng kanyang mga gamit, at nakita niya roon ang tiyahin niya na kanina lang ay pinapatahan siya sa sementeryo. Saglit siyang natigilan, dahil hindi niya maunawaan ang nangyayari. Ano pong ibig sabihin nito, Tiya? Bakit naririto ang mga gamit namin lahat? Dahil sa akin na ang bahay na ito. Ikaw ay umalis ka na at bahala ka na sa buhay mo. Pero bakit naman po, Tiya? Bahay po ito ni Mama at ni Papa ko. Kaya hindi niyo po pwedeng kunin ito ng ganun-ganun na lang. Pwes, ako na ang masusunod dahil wala na sila rito. Kunin mo na yung mga gamit nyo at umalis ka na. Pinagsaraduhan siya ng gate ng kanyang tiyahin. Hindi makapaniwala ang binatilyo sa ginawa ng kanyang inaakalang nagmamalasakit sa kanya. Isa lang pala yung palabas para kunin ang loob niya. Luhaan ng binatang si Ben at kita niya ang paligid. Naroroon ang mga kapitbahay niya. Pero kahit isa ay wala man lamang nag-alok sa kanya ng tumulong. Bagsak ang balikat at puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa dami ng mga gamit nila, ay napilitan itong ibenta ang hindi na niya kailangan. Hindi rin kasi niya yun madadala, kaya't ibinenta niya na lamang sa murang halaga, saka lumuwas ng Maynila para doon magpatuloy ng pag-aaral habang naghahanap ng may ekstrahan. Lulan si Ben ng bus patungo sa Maynila. Pagtapak pa lamang ng kanyang mga paa doon, ay sinabi na niya sa kanyang sarili na babawiin niya ang bahay na pag-aari ng kanyang mga magulang. Naganap siya ng murang paupahan at mabilis lang rin siyang nakakita. 1,000 ang bayad niya doon at libre ang ilaw maging ang tubig. Pinagsabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral at nakapagtapos siya ng sekundarya at ngayon ay nagtrabaho muna si Ben bilang isang kargador sa palengke. Mabilis na lumipas ang mga taon at nasa edad 22 anyos na itong si Ben. Matipuno na rin ang katawan niya. Gwapo, kaya marami rin ang mga babaeng umaali-aligid dito. Karamihan ay tindera rin sa palengke, pero habang nagmimerienda ang binata, ay nakarinig siya ng isang sigaw. Napahinto tuloy siya sa pag-inom ng soft drinks. Tulungan niyo ako. Magnanakaw. Magnanakaw yan. Nakita naman ni Ben ang pangyayari. Sabay sabi sa sarili, "Apat na mali ka ng pinasok na lugar." Pinatid ni Ben ang lalaki, kaya ito nadapa at hinawakan niya ang dulo ng suot nitong damit. Marumi pa nga ang suot ni Ben, kaya yung pulis na humahabol ay napagbintangan pa siya. "Bata, lumang estilo na yan.
Magkasabot kayo, hindi ba? Hindi, boss. Kung kasama ko to, di sana hindi ko pinatid. Huwag ka nang magpalusot pa. Talikod, bilis! Bigla siya nitong nilagyan ng posas, pero natigil din nang dumating ang magandang babae. Sir, hindi po siya kasali. Nakita ko pong pinatid niya itong magnanakaw na to. Alisin niyo po yung posas. Ganun ba? Naku, pasensya na po ha. Sabi ko na kasi sa inyo ayaw niyong maniwala. Napakamot sa ulo ang pulis na may matabang tiyan. Dinala nito ang nahuli niyang magnanakaw. Tinignan niya ang babae at nakita ni Ben na maganda talaga ito. Saka may isang magarang kotse na uminto sa tabi nila. Salamat, sir ha. Ako nga pala si Beth. Wala po yun, ma'am. Kahit kanina naman po mangyari yun gagawin ko rin. Dumukot ng pera ang dalaga sa bag nito at iniabot sa kanya. Pero hindi yun kinuha ni Ben, na ikinagulat naman ito. Nagpumilit pa nga si Beth, pero hindi talaga yun kinuha ng binata. Salamat na lang po, ma'am. Huwag na lang po. Ingat na lang po kayo pag napadaan ulit kayo dito. Ang bait mo naman at ang galang mo pa. Salamat ha. Bumaba ang salamin ng kotse, saka sumilip ang batang lalaki at tinawag itong mami. Kaya napatingin doon ang dalawa. Sige Ben, salamat ulit ha. Kayo rin po, ma'am. Ingat po. Sumakay ng kotse ang babae at tinanaw niya ito hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Naalala nito na may pasok pa nga pala siya, kaya't mabilis na bumalik ang binata sa pwesto nito at nagpaalam na sa may-ari. Mabuti na lamang at mabait ang kanyang napasukan. Isa siyang working student sa kursong abogasya. Alam niyang matagal at mahabang paglalakbay pa ang tatahakin niya para matapos niya iyon. Pero pagsusumikapan niya talaga para mabawi ang bahay ng kanyang mga magulang. Nasa eskwelahan na nga ang binata at nag-aaral ng mabuti. Porsigido siya para sa sarili. Mabilis na lumipas ang panahon. Medyo nakakaangat na sa buhay ang binata. Kasalukuyan siyang nasa isang sikat na mall nang makita niya ang isang batang lalaki na sa tingin nito ay nasa 10 taong gulang na. Umiiyak ito dahil tila ba nawawala ito at hinahanap ang kanyang mga magulang. Kaya't nilapitan ito ni Ben. Bata, nawawala ka ba? Sinong kasama mo dito ha? Mami ko po. Hindi ko po siya makita kuya Please po, tulungan niyo po ako. Sige tara, tutulungan kita. Inakay niya ang batang lalaki habang pinupunasan ng mga luha nito. Maya-maya pa ay may nakita siyang babae na kausap ng isang security guard at tila natataranta. Mami. Mami mo yun? Opo kuya, puntahan po natin siya. Nang makalapit silang dalawa sa nakatalikod na babae, ay binitawan niya na ang bata. Humarap ito kaya nagulat si Beth. Beth, nice to see you here. Ben, ikaw ba yan? Thank you dahil ikaw pala ang nakakita kay Mikey. Anak mo siya? Kaya pala parang pamilyar. Thank you ha. Lagi ka nalang hulog ng langit sa akin. Natawa pa nga si Ben dahil si tinura ng babae. Ito pala ang may-ari ng naturang mall at balak sana niyang maghanap ng ibang trabaho. Nagulat rin si Ben dahil balo na pala ito. Mula nang magkita silang muli ay napadalas na ang kamustahan nila. Hanggang sa unti-unti ay tila nahuhulog na rin ang loob niya rito kay Beth. Niligawan niya ito, hindi dahil sa karangyaan nitong taglay, kung hindi dahil sa kabutihan ng puso nito, para na rin sa iba. Ilang buwan niya na itong nililigawan. Nagtatrabaho siya hanggang sa natapos na nga siya sa kursong napili at naging isang ganap na prosecutor. At doon ay nakuha niya rin ang matamis na oo ni Beth. May isa itong anak sa namayapang asawa, pero parang tunay na anak na rin ang turing ni Ben dito. Nakabili na rin ng sarili niyang bahay si Ben. Nakibalita rin siya sa mga tiyahin na nagpalaya sa kanya at ang nakuha niyang balita ay patong-patong raw ang utang ng mga ito kaya't ibinenta na ang bahay at lupa ni Ben. Kaya siya ang nakipagtransaksyon ng hindi alam ng mga ito. Tinulungan rin siya ni Beth dahil wala ring inilihim si Ben dito. Maswerte siya dahil mahal rin siya ni Beth, kaya naman iginalang niya ito. Napakarami pala nitong pag-aari, kaya nang tumagal sila ng 2 taon,
ay wala na ring sinayang pa na pagkakataon nitong si Ben. Mahal, hindi ako makapaniwala na nobya na kita. Salamat dahil kahit hamak na kargador lamang ako noon, ay hindi ka nandiri sa akin. Bakit naman? Wala namang mali sa pagiging kargador. Bilib nga ako sa'yo kasi pinag-aral mo ang sarili mo. Para sa mama at papa ko yun, kukunin ko muli ang aming bahay na kinamkam ng aking mga tiyahin. Ginawa nila yun sa'yo, mahal? Tumango si Ben para sa sagot niya kay Beth. Subandal si Beth sa balikat nito para ipakita na nakikisimpatya ito sa binata. Samantalang sa lugar ni Ben, ay problemado ang mga tiyahin niya dahil sa dami ng mga bayarin. Kaya ayaw man nilang ibenta ang bahay, ay wala silang magawa dahil naibigay na ang paunang bayad ng nakabili. Nasaan na kaya si Ben? Wala nang pinalis natin siya dito, hindi ko na narinig ang pangalan niya. Ano na kaya ang buhay nun? Malamang ay nasa kalye lang yun ngayon at pag-gala-gala dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ikaw lang naman ang nagpaalis sa kanya, ate. Malay mo naman, iba ang naging buhay niya. Anong ibig mong sabihin? Sinerte ganon. Naku, walang aampon doon dahil wala namang alam sa buhay yon dahil pinalaki sa luho ng kuya. Hindi na nagsalita pa ang isang kapatid nito. Nakatingin rin sa kawalan dahil biglang bagsak ang masagana nilang buhay mula nang mambabae ang asawa ni Sylvia. Ang hindi nila alam ay si Ben na muli ang bagong may-ari ng bahay na dati naman nasa binata. Sa pagtagal ng buwan, ay niyaya ng magpakasal ni Ben ang kanyang nobya na hindi rin naman tinanggihan ni Beth. Masaya ang anak ni Beth dahil nakatagpo ng isang responsableng lalaki ang mami niya. Parang tunay na anak na ang turing dito ni Beth. Nalubos na ikinatuwa naman ni Beth hanggang sa naging isang ganap na abogado na nga itong si Ben. May naipundar na rin siya maliban sa bahay ng kanyang mga magulang na tangi niyang pinapangarap. Nalaman din ito na panay utang na ang mga tiyahin niya sa lugar. Ang galit noon para dito ay biglang napalitan ng awa at habag. Alam niyang masamang magkimkim ng galit, kaya't pinalaya niya iyon para sa mas maluwag nilang buhay. Naikasal na nga sina Beth at Ben at doon sila tumira sa mansyon nito. At payag naman si Ben. Ang sabi ni Beth, kung ano ang kanya ay kay Ben na rin dahil isa na silang pamilya. Tumutulong rin silang mag-asawa sa mga walang tirahan. Nagbibigay rin ng libreng serbisyo si Ben dahil alam niya ang pakiramdam ng walang-wala. Mahal, kumain ka na muna bago ka pumasok sa trabaho mo. Yes po, mahal. Ayusin ko lang ang mga gamit ko. Kamusta pala ang mga tiyahin mo? Alam na ba nila na ikaw ang bagong may-ari ng bahay nyo? Hindi pa, mahal. Pero pupunta nga ako doon. Gusto mo bang sumama? Total, ikaw naman ang nakapangalan doon. Sige pa, pipihisan ko lang muna si Mikey. Hintayin ko kayo sa baba, ha? Tumango ang asawa niya, kaya naman bumaba na siya sa labas. Kinakabahan man, pero tingin niya ay ito na rin ang panahon para makita ang mga tiyahin. Isinantabi niya ang tampo at galit sa mga ito, dahil naisip ni Ben na kapatid pa rin ito ng yumao niyang ama. Nang makababa ang mag-ina, ay tinahak na nila ang daan. Nabisuhan na rin ang mga tiyahin niya na ngayon ang punta nila sa dati nilang bahay. Halos 1.5 oras din ang biyahe nila. Kaya nang matanaw niya ang gate ng dati niyang bahay, ay nakaramdam si Ben ng saya at may halong lungkot dahil alam niyang wala na ang kanyang mga magulang doon. Paghinto nila sa tapat, ay agad na sinalubong sila ng isa sa mga tiyahin ni Ben. Naunang bumaba ng sasakyan sina Beth at pati na rin ang anak nitong si Mikey. Abot tenga ang ngiti ng tiyahin niyang si Ising. Nakipagkamay si Beth dito at ganoon rin naman ito sa asawa niya. Nanatili si Ben sa loob ng kotse nang katukin siya roon ni Beth. Kaya bumaba na rin siya sa sasakyan. At ganoon na lamang ang kulat ng tiyahin niya nang mapagtanto kung sino ang lalaking ito. Ben? Diyos ko, akala namin kung nasaan ka na. Siya po ang asawa ko, ma'am. Nabigla ang ginang sa tinura ng babaeng kanyang kaharap. Tila ba hindi naman natakot, bagkos ay tuwa ang nakita doon ni Ben. Kung sa bagay nga, ay isang tao lang naman ang nagpalaya sa kanya, at yon ay ang kanyang tita Sylvia. Ang gwapo mo naman, anak.
Anak niyo na ba ito, ha? Kamusta po kayo, Tia Ising? Ang Tia Sylvia po. Nako, nasa palengke lang anak. Halika na sa loob. Bilisan niyo. Magkahawak pa ng kamay ang mag-asawa habang sumusunod sa ginang. Hawak naman ni Beth ang anak sa kabila nitong kamay. Kaya naman sabay-sabay silang nakarating roon. Nang makapasok, ay inilibot ni Ben ang mga mata sa kabuuan ng bahay nila noon. Walang pinagbago, maliban na lamang sa mga larawan doon. Ikukuha ko muna kayo ng maiinom, ha? Sandali lang, anak. Wag na po, Tia. Hindi naman na po kami magtatagal. Maya-maya lang, ay nakauwi na nga ang isa niyang tiyahin, kahit nagtaka pa kung bakit may sasakyan sa labas. Naisip ka agad nito na baka iyon na ang may-ari ng bahay nila. Mabilis siyang naglakad, at malayo pa lamang ay tinatawag na nito si Ising. Ising, kanino ba yung kotse sa tapat ng bahay natin, ha? Oh, may bisita pala Hindi na natapos nito ang iba pa sanang nais na sabihin, nang makita niya ang pamangkin ng matagal na panahon na nilang hindi alam kung ano ang nangyari sa buhay. Nakatayo ito katabi ni Beth, habang si Ising naman ay may hawak na isang tray na may laman na inumin. Natigilan si Sylvia dahil ibang-iba na ang itsura ni Beth, halatang may kaya na sa buhay. Ben, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito, ha? Ate, asawa pala niya itong si Ma'am Beth. Titignan na raw nila ang bahay. Kamusta na po kayo, Tia? Nabitawan ng ginang ang mga dala nito at patakbong yumakap sa pamangkin niya. Natutop naman ni Beth ang bibig dahil nakita nito na umiiyak ang ginang. Maging si Ben ay nagulat rin sa biglaang pagyakap sa kanya nito. Yung galit niya para rito noon ay napalitan ng awa at pagmamahal. Kaya ginantihan niya rin ito ng mas maigpit na yakap. Ben, patawarin mo si Tia, ha? Kung alam mo lang, hinanap ka namin, anak, para humingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako. Wala po yan, Tia. Huwag na po kayong umiyak. Sige, papangit kayo niyan. Natawa si Beth doon habang nagpupunas ng luha. Maging si Ising ay ganoon rin, kaya't lumayo si Sylvia sa pamangkin niya. Siya nga pala, Tia. Si Beth po, asawa ko po. At ito naman po si Mikey, anak po namin. Talaga ba? Ang gwapo naman pala nitong aking apo, ha, anak? Patawarin mo ko, anak, ha? Nadala ko ng kasakaman ko noon at pinagsisisihan kong lahat ng iyon. Tapos na po yan, Tia. At alam ko na po na sa mga nangyaring yon ay natuto po kayo. Pagsubok po yon, kahit kalimutan na po natin. Lubos ang tuwa nila nang magkapatawaran. Binili pa rin nila ang bahay, pero hindi niya na pinalis pa ang kanyang dalawang tiyahin doon. Ito ang ginawa nilang caretaker. At ang lahat ng mga pagkakautang ng mga ito ay binayaran rin ng mag-asawa. Dahil ang sabi ni Beth sa kanyang asawa ay kung sino ang mahal ni Ben ay mamahalin rin niya. Kaya ganoon rin si Ben sa kanya. Lubos ang pasasalamat ng mga ito sa kanilang mag-asawa. Dahil sa kabila ng mga pasakit nito sa kamay ng tiyahin niya, ay pinatawad at tinanggap niya itong mali. Mabigat kasi sa dibdib ang isang problema kung dadalhin mo ito habang ikay tumatanda. Ang mahalaga ay magpatawad dahil lahat naman tayo ay makasalanan. Muling nabihiyaan ng anak sina Ben at Beth, kaya wala nang mahiling pa ang mag-asawa. Mas maraming blessings ang dumating sa buhay pa nila dahil sa kabutihan ng kanilang puso. Paminsan-minsan ay umuwi sila ng Quezon para dalawin nila ang dalawa niyang tiyahin. Minsan ay ang mga ito pa ang dumadalaw sa kanila sa Maynila. Binigyan niya rin ng negosyo ang mga ito para may pagkaabalahan ng mga ito sa kanilang buhay kahit papaano. Nanatiling matatag ang pagsasama nila dahil meron silang pagkakaintindihan. Parehong malawak ang pinagkukunan nila ng pangunawa, pero hindi talaga maiiwasan ang away sa buhay ng isang magkapareha. Hindi ko sukat akalain, mahal, na darating ako sa punto ng buhay ko na wala na akong hinihiling pa dahil kumpleto na. Totoo? Ako rin naman. Akala ko hindi na rin ako makakahanap ng isang tunay na lalaki na mamahalin ako ulit ng buo. Espesyal ka at napakaswerte ko dahil nakilala kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. At ganoon rin kami sa'yo. Kasama mo kami sa laban mo, mahal.
Niyakap niya si Ben dahil sa sobrang kaligayahan. Buong-buo na ang buhay ni Ben dahil nakuha niya ng muli ang bahay ng kanyang mga magulang at magkasundo na rin sila ng kanyang mga tiyahin. Pakaramdam niya ay siya na ang pinakamaligayang tao sa mundo dahil masaya na siya at stable na ang buhay. Kilala rin ang kanyang pangalan dahil sa kanyang pangarap na maging isang mahusay na abogado. Mama, Papa, para po sa inyo ang lahat ng ito. Mga katagang nagpatulo ng luha ni Ben. Saka tumingala at nagpasalamat sa narating niya sa buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang tunay na pagpapatawad. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay paghihiganti ang solusyon. Sapagkat kapag ikaw ay nagpapatawad, ang unang nakakaramdam ng kapayapaan ay ang iyong sarili mismo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi niyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.